Oras na to talaga namang magutom na. Kaya nagmamadali yan si Bossing kasi bago kami bumaba dito kape nga lang ng aming arosep. Yummy! Hello, hi po. Ako po uli ito, si Kuya Von. Tutulungan ko po uli si Mama na mag-face over. Ako din po, kundi lang. For today, video ay nagpunta po kami sa tabing dagat kasama si Papa. Minsan lang po kasi umuwi si Papa kapag birthday lang po namin. O kaya yung mga holiday na wala siyang nakakasama sa parak dahil nag-uwian na lahat ang mga tao. Nanghihinayang po kasi siya sa pamasahe at saka sa araw na pwede pa niyang ipasok. Kaya kapag umuwi siya ay sinasamantala na naming mamasyal kasama siya. At dahil roted po ngayon ay nagpunta kami sa dulong batuhan habang naghahanap ng mga laruan ng mga naanad na basura. At habang nakatambay po kami ay naisipan ni Mama na manguha ng arosep para ulam namin. At dahil nakatulog na yung mga assistant ko sa pagbo-voice over, hindi ko na nga sila aantayang magising pa bago ko patapusin tong video na to. Naengganyo ako manguha ng arosep dahil nakita ko si Kuya na unang nanguha nito at nakapuno agad ng isang plastic. Buti na nga lang at merong nadala yung mga bata na lalagyan ng mga laruan, kaya ito yung ginamit ko para lagyan ng mga arosep. Sa may bandang gitna pa lang nakakita na nga ako ng mga arosep. Yun nga lang medyo maliliit yung butil niya kaya nilagpasan ko. At nakarating pa nga ako sa may dulo, ang kaso nga lang wala akong makita na medyo maganda-gandang size nga ng mga arosep. Siguro dahil sa init ni Bossing, sumunod na nga siya sa akin at siya na nga yung nanguha ng mga arosep. At tagal ko rin kasing naglalakad-lakad sa mga bato para nga maghanap ng medyo magagandang size ng mga arosep. Kaya nung magawin ako dun sa pinagpupwestuhan niya, meron na nga siyang mga nakuhang arosep. Siguro gusto nang umuwi, kaya nga nagpadali-dali ng manguha. Bandang huli, siya na nga lang din yung pumulot ng mga arosep at naging tagabitbit na nga lang ako ng lagayan. Dinamihan na nga namin at talagang pinuno namin yung lalagyan kasi nga medyo maliliit nga yung butil nito. Sigurado ako na kapag nilinis to, konti nga lang yung makukuha namin. At mas marami yung magiging reject. At kung dati ako lang ang kumakain nito, ngayon marami na akong kaagaw kaya kailangan talaga naming damihan. At nung halos umapaw-apaw na nga yung lagayan namin, nagdesisyon na nga rin kaming umuwi na dahil sa mga oras na to talaga namang magutom na. Kaya nagmamadali yan si Bossing kasi bago kami bumaba dito, kape nga lang yung nilantakan namin. Bago kami umakyat, nagpakuha nga ako sa panganay ko ng tubig dagat para yun ang gagamitin namin sa paglilinis ng arosep. Kapag tubig tabang kasi yung ginamit ko sa paglilinis, malulusaw nga siya agad. Medyo matagal din kasing linisan to, kaya kapag tubig tabang yung ginamit mo, mabilis nga siyang malulusaw. Lalo na kapag yung panahon medyo mahangin. Medyo nahirapan nga rin akong maglinis nito dahil nga maliliit yung butil. Hindi katulad kapag malalaki yung butil, madali nga lang siyang linisan. Lalo na kasi hindi naman to katulad yung mga inaalagaan ng mga arosep. Ito kasing nakuha namin mga well na arosep lang at tumutubo lang siya dun sa may batuhan sa amin. At sa ilang minutong pagtitiis, nagawa ko nga rin siyang linisan. Tapos, namili rin ako ng kamatis. Nilagyan ko na nga rin ng sibuyas at isinabay ko na yun sa suka. Ito na nga po, ready to eat na ang aming arosep. Yummy! Kasabay ko nga palang kumain si Kuya Wilt dahil si Bossing at yung dalawang bulinggit nauna nang kumain. Hindi na nila natiis ang gutom at bumili na nga lang sila ng sardinas. Punong-puno kala mo mauubusan. Uy, Inday, magaya ka namang kumain. Kain po tayo mga inay. Kayo po ba nakakain na rin ba kayo ng ganito? Arosep ang tawag sa amin at kila Bossing naman sa Bicol ay lato. Sa inyo po ba anong tawag nito? Grabe, subong malalaki talaga. Anyway, maraming salamat sa'yo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Until next video, thank you for watching.